Sa Estados Unidos ng Amerika, sa edad na 71 pumanaw si Senador Republikano Lindsey Graham na aktibong nagtulak ng tinatawag na matitinding sanksyon laban sa Russia. Isang araw bago siya pumanaw, tumayo siya sa Kyiv, hawak ang Ukrainian drone interceptor at nangako kay Pangulong Zelensky na sisipain ang puwit ni Putin. Kinabukasan, inilabas siya sa bahay niyang nasa stretcher. Si Lindsey Graham, isang senador na 10 beses nang bumisita sa nagigirang Ukraine at may akda na mga tinatawag na matitinding sanksyon na dapat sanay sumakal sa langis ng Russia, ay pumanaw na nung gabi ng Hulyo, 11 sa edad na 71 taon. Opisyal na dahilan ay bigla ang karamdaman. Ayon sa NBC, dumating ang mga emergency services sa tawag tungkol sa pagtigil ng puso. At halos agad-agad sumabog ang larangan ng impormasyon sa Russia. Agad-agad, nagsimulang magsulat ang mga Ruso na, ayon sa kanila, sa kakaibang pagkakataon ay nakipagkita siya kay Zelensky at namatay siya. Tapat nating tatalakayin lahat sa episode na ito. Ano ang nalalaman sa pagkamatay ni Lindsey Graham batay sa mga totoo? Anong mga makatwiran at katawa-tawang bersyon ang kumakalat online? Bakit mahalaga si Lindsey Graham sa Ukraine? Ano ang nagawa niya at bakit? Ano ang relasyon niya kay Trump? Isa pa itong hiwalay na drama na ngayon ay direktang nakakaapekto sa kapalaran ng mga sanksyon laban sa Russia. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko muna mag-subscribe kayo sa channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers at lubos akong magpapasalamat kung magsasubscribe kayo. Kaya magsimula tayo sa mga bagay na tiyak na alam natin. Ayon sa opisina ng senador, noong gabi ng Sabado, Hulyo, 11 pumanaw si US Senator Lindsey Graham dahil sa biglaan at panandaliang sakit. Nagdadagdag pa ng detalye ang NBC News. At ayon sa audio recording ng Police Radio Intercept, dumating ang mga emergency services sa bahay ni Lindsey Graham sa Capitol Hill matapos silang tawagin. Tungkol sa pagtigil ng puso, ipinahiwatig ng usapan ng mga mediko na isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation. Ipinapakita ng mga larawang sinuri ng NBC mula sa pinangyarihan kung paano binubuhat ng 2 mediko ang isang tao sa stretcher papuntang ambulansya. Nandun din sa lugar ang mga sasakyan ng pulis at mga bumbero. At narito ang 3 detalye na nadindahilan ng lahat ng espekulasyon. Una, isang mataas na opisyal mula sa staff ni Lindsey Graham ang nagsabi sa NBC na walang anumang palatandaan na masama ang pakiramdam ng senador bago siya namatay. Pangalawa, isang araw bago nito, nung ika-10 ng Hulyo, nasa Kyiv siya. Ito na ang kanyang ika-10 pagbisita sa naglalabang Ukraine. At ito ay sa panahon lang ng malawakang digmaan. Eksaktong isang araw bago siya namatay, sinabi niyang napagkasunduan na nila ng White House ang mga parusa laban sa Russia. Pangatlo, noong Linggo ng umaga, dapat sana siyang lumabas sa programa ng Meet the Press sa mismong NBC. At sa lahat ng taon niya sa politika, lumabas siya sa programang ito ng 63 beses. Kakaselebre lang niya ng ika-71 na kaarawan nitong Huwebes, isang araw bago iyon. Ang tao na walang kilalang problema sa kalusugan at kakabalik lang mula sa Kiev ay nakatakda sanang magbigay ng panayam sa NBC kinabukasan ng umaga. Namatay ang taong ito sa pagtigil ng puso nung Sabado ng gabi. Ang mga katotohanan ito ay nagiging perpektong pagkakataon sa information war para magpakalat ng maling impormasyon at agad itong sinasamantala ng mga Ruso para gulatin ang lahat. Sinunggaban ng parallels ang isyong ito at ginamit ang pagkakataon para magpakalat ng maling impormasyon. Ano ang kahulugan ni Lindsey Graham para sa Ukraine? 10 beses siyang bumisita sa Kyiv sa gitna ng digmaan. Sa pagkomento ni Zelensky sa kanyang pagkamatay, ito mismo ang binigyang diin niya. Heto ang CP. Si Lindsey ay tunay na tagapagtanggol ng kalayaan at mga pagpapahalagang nagpapasiguro ng mas ligtas na mundo. Palagi kaming nag-uusap at mamimiss ko yon. Si Gremlin ang gumawa ng matitinding sanksyon laban sa Russia. Ito ang kanyang pangunahing obra at siguro ang pinakamalakas na sandata na sa kasamaang palad hindi nagamit ng kanluran habang siya'y buhay pa. Ang panukalang batas ay nagbibigay kapangyarihan sa presidente ng Estados Unidos na magpatupad ng 500% taripa sa pag-aangkat mula sa mga bansang bumibili ng langis, gas at uranium ng Russia. Ibig sabihin, hindi mismo Russia ang tinamaan, kundi ang mga bansang bumibili sa Russia gaya ng China, India at Brazil. Ayon kay Lindsey Graham, ang panukalang batas na ito ay magbibigay daan kay Trump na sa kanyang salita, sipain si Putin sa puwet. Pinakamahalaga na pagkasunduan na ni Lindsey Graham ang panukalang batas na ito isang araw bago siya namatay.
Noong Hulyo 10 sa Kiev, inihayag niya na nagkasundo na sila ng White House sa final na bersyon ng panukalang batas na ito. Ito ang kanyang huling tagumpay sa politika. At narito ang susunod na katotohanan na sigurado akong baka hindi mo pa alam. Simula 2022, si Lindsey Graham ay hinahanap na sa Russia. Sa isang panayam, inihalin tulad niya si Vladimir Putin kay Adolf Hitler at nanawagan sa mga Ruso ayon sa kanya na alisin ang taong yon. Kung ayaw nila ng bilim, kahirapan at pagkakahiwalay sa mundo. Sa totoo lang, parang hula na nagkatotoo ang kanyang mga salita. Noong Mayo 2023, idineklara ng Ministry of Internal Affairs ng Russia na hinahanap si Lindsey Graham sa kasong kriminal at noong Pebrero 2024, isinama siya ng Rosfinmonitoring sa listahan ng, ayon sa kanila, mga terorista at ekstremista. At ang huling araw bago siya namatay sa Kiev, simboliko rin yun. Bumisita si Lindsey Graham sa pabrika ng Skyfall, kumpanyang depensa ng Ukraine, kung saan ipinakita sa kanya ang mabibigat na drone na pambomba na Vampire, Baba Yaga, FPV, mga drone ng pamilyang Shrike at interceptor na Pichun P at Vanzan. Sa isa sa mga huling larawan, nakapost siya na may hawak na drone interceptor at sinabi niya na magkakamali ng malaki ang Estados Unidos kung hindi nila palalawakin ang pakikipagtulungan sa Kiev sa larangang ito. Ang mahalaga, hindi isang romantikong walang muwang si Lindsey Graham. Noong Hulyo 10 sinabi niya na malamang hindi na basta iiwan ng mga tropang Ruso ang nasakop nilang teritoryo at ang layunin ng Estados Unidos ay kasunduan na pipigil sa mga susunod na labanan. Lahat ng kasunduan ay dapat aprubahan ng Kongreso at mapatibay na mga garantiya sa seguridad para sa Ukraina. Pagpapatuloy. Inilalarawan ng Amerikanong media ang relasyon ni Lindsey Graham at Donald Trump bilang mula sa tanga hanggang sa pinakamalapit na kaalyado. Ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Tingnan natin ang kronolohiya. Noong 2016 sa primary elections, si Lindsey Graham ay isa sa pinakamatinding kritiko ni Donald Trump. Tinawag niya itong isang tanga ayon sa CP, isang rasistang, xenophobic na relihiyosong panatiko at ang pinakawalang kwentang kandidato sa kasaysayan ng Republican Party. Ang sikat niyang tweet noon, kung itutulak natin si Trump, wawasakin tayo at karapat-dapat tayo doon. Alam mo ba kung paano gawing dakila muli ang Amerika? Sabihin mo kay Donald Trump, pumunta ka sa impyerno. Gumanti rin si Trump, tinawag niyang tanga si Lindsey Graham. Noong rally, binasa ni Donald Trump sa harap ng lahat ang mobile number ni Lindsey Graham para tawagan at murahin siya ng mga tao. Usapin ng prinsipyo ang dahilan ng kanilang away. Nagkaroon ng kapusukan si Trump na pagtawanan si John McCain pansin dahil nahuli siya at naging bihag noong digmaan sa Vietnam. Malapit na kaibigan at mentor ni Lindsey Graham si McCain. Dahil dito, agad ipinagtanggol ni Lindsey Graham ang dangal ni McCain. Pero pagkatapos manalo ni Trump, nagbago ang lahat at pinagbati sila sa isang tanghalian noong Marso 2017. At pagdating ng 2018, naging regular na magkapartner sa golf sina Trump at Graham. Si Graham mismo na may tahasang katapatan ay nagbigay paliwanag. CP, tinawag ko siyang xenophobe, racist, relihiyosong panatiko at naubusan na ako ng pang-uri. Nagsalita na ang sambayan ng Amerikano at tinanggihan ng aking pagsusuri. Isa siya sa pinakamalapit na pinagkakatiwalaan at pangunahing tagapayo ni Donald Trump sa panlabas na politika, lalo na sa Iran at Russia. Ipinagtanggol siya sa 2 impeachment at itinulak ang kanyang mga hinirang sa hudikatura. Pero pagkatapos ay nagkaroon na naman ng panibagong pag-ikot, isa na namang pagbabago. Pagkatapos ng pagsalakay sa Kapitolyo noong Enero 6, 2021, hayagang lumayo si Lindsey Graham at sinabing nalampasan na ang hangganan. Pansamantala lang ang kanilang pagkakahiwalay at pagbalik ni Trump sa White House, muli siyang naging malapit na kaalyado ng administrasyon. May mahalagang detalye rito para sa Ukraine. Kahit tapat si Lindsey Graham kay Donald Trump, interventionista pa rin siya at madalas hindi sumasang-ayon sa isolationist wing ng mga taga-suporta ni Trump sa Republican Party. Siya ang naging tulay kay Trump at sa ideya ng suporta sa Ukraine. Marunong siyang magpaliwanag ng tulong para sa Kiev sa paraang maiintindihan ni Trump. Alam mo, may kasabihan siya. Para bang hindi ito kawang-gawa, kundi isang matibay na kasunduan na magdadala ng kadakilaan kay Trump at Amerika. At ito ang sinulat ni Trump na yon, sipe.
Si Senador Lindsey Graham, isa sa pinakadakilang tao at senador na nakilala ko, ay pumanaw na. Palagi siyang nagtrabaho at tunay na Amerikanong makabayan. Narito na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi ng episode, paano ginamit ng Russian propaganda ang balita ng pagkamatay ni Lindsey Graham. Mahalagang maintindihan ang mekanismo dahil mas pino ito kaysa sa inaakala. Walang lumabas na direktang paratangang pagpatay. Walang malaking pahayagan sa Russia ang nagsabing kasalanan ng Ukraine dito, gaya ng nilason daw si Lindsey Graham o inalis ng CIA. Wala talagang ganitong headlines. Mas tuso pa nga sila dyan. Laging nagpapahiwatig ang mga Ruso na pinaniniwalaan ng iba at ginagawa ng sariling kwento. Ang propaganda ng Russia ay lumilika ng associative link sa isipan ng tao. Tingnan ang mga headline, magbibigay ako ng ilang halimbawa. Nagkita kay Zelensky at nagulat ang kanluran sa biglaang pagkamatay ni Graham. Susunod na headline, pagkatapos ng pagbisita sa Kiev, biglang namatay ang kinilalang terorista at ekstremistang senador ng US. O ito pa, kakabalik lang mula sa Kiev at namatay. Nagdulot ng kaguluhan sa kanluran ang pagkamatay ni Graham. Walang headline na nagsasabing may kinalaman ng Kiev, pero lahat ng tatlong headline ay bumubuo ng isang sanhi at bungang ugnayan sa isip ng mambabasa. Nagpunta sa Kiev, bumalik at namatay. At syempre, ang klasikong paraan ng propaganda ay ilagay ang ganitong pahiwatig sa bibig ng isang banyaga. Parang, tingnan ninyo, isang opisyal mula sa kanluran ang nagsabi niyan. Hindi naman kami ang nag-imbento niyan. Tumutukoy lang kami sa isang opisyal mula sa kanluran. Halimbawa, ang RIA Novosti ay gumagawa ng buong artikulo based lang sa isang post sa social media ng isang ultrakanang politiko sa Pransya na si Florian Philippot. Pranses, hindi Amerikano ang kinuha nila. Siya rin ang nagpalaganap ng teoryang hindi raw basta-basta ang pagkamatay ni Lindsey Graham matapos bumisita sa Kiev. Klasikong paraan ito ng pagpapatibay ng tsorang konspirasyon gamit ang tinatawag nilang independenteng kanluraning pinagmulan. Kasabay nito, agad ding pinaalalahanan ni Philippot na ang Amerikanong senador ay talagang isang matinding Rusopobo. Kaya naman, nakakapagtaka na isipin na siya ay isang problema para sa Kiev. Pero ang bahaging ito ng post ay hindi na napansin ng mga Ruso at hindi na nila binabanggit. O heto pa, isa pang halimbawa. Tinawag ni Alexander Kots, Russian war correspondent, na malupit na ironya ang huling larawan ni Lindsey Graham. Huling larawan ni Lindsey Graham, sertipikadong Rusophobe, hawak ang Ukrainian drone sa pabrika sa Kiev. At ang pinaka nakakatawa ay halos lahat ng Russian publications ay naglalagay ng bituin sa tabi ng apelido ni Lindsey Graham. Pagkatapos, nagsusurat sila ng talababa na nakalista siya sa rehistro ng mga terorista at ekstremista sa Federasyong Ruso. Pasensya na, pero ito ay dehumanisasyon sa totoo lang. Kahit sa obituary pagkatapos ng kamatayan, isinusulat pa rin nila, ipinapaalam nila sa mambabasa na hindi tao ang namatay, kundi isang terorista ang namatay. Isang ekstremista na tanging ang maruming Rusya lang ang kumilala bilang ganoon. Ganito ang kinalabasan ng mekanismo. Hindi tuwirang binabago ng propaganda ang katotohanan, kinukuha lang nila ang kamatayan, pagbisita, petsa, lahat ay totoo. Pinipi at iniugnay ang mga katotohanan parang mambabasa na ang mag-isip tungkol sa pagpatay, paglikida, pagkalason at iba pa. Dahil dito, napapanatili ng propaganda ang formal na depensa nito. Parang sinasabi nila, wala naman kaming iginiit, mga katotohanan lang ang inilahad namin. At mga tao na lang ang nag-isip ng kung ano-ano roon. Ano ang sinasabi ng katotohanan laban sa mga teorya ng sabuatan? Para makita ang buong larawan, ilahad natin ang mga argumentong kadalasang hindi pinapansin ng mga naniniwala sa sabuatan. Si Lindsey Graham ay 70, isang taong gulang. May kasaysayan ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso sa pamilya nila. Namatay ang ama ni Lindsey Graham sa atake sa puso nung siya'y estudyante at ang ina niya ay namatay din noon dahil sa kanser. Pareho silang namatay na halos 15 buwan ang pagitan. Si Graham ay kilalang workaholic na laging nasa ilalim ng pampulitikang stress. Hindi aksidentang isinulat ni Trump sa nekrologo na si Lindsey Graham ay laging nagtatrabaho. Ang biglaang pagtigil ng puso sa 70, isang taong gulang na lalaking may ganitong namamanang kondisyon sa pamilya ay karaniwan ayon sa estadistika, hindi anomalya. Isa pa, may isa pang mahalagang punto. Kawalan ng motibo ng pangunahing suspect. Ang lohika ng Russia na paninira na di umano'y pinatay siya sa Kiev ay bumabagsak sa pinakapangunahing tanong, bakit? Bakit nga ba? Si Lindsey Graham ay isa sa pinakamahalagang asset ng Ukraine sa Washington.
Siya ang taong, isang araw bago mamatay, ay nagkasundo sa White House sa mga parusang pwedeng pabagsakin ang kita ng langis ng Russia. Ang kanyang pagkamatay ay malaking kawalan sa Kiev at pabor sa Moscow. Pumatay ng sariling pangunahing tagapagsulong bago ang tagumpay ay isang kabalintunaan. Dahil dito, sa material ng Russia, hindi tuwirang binabanggit ang bersyong ito at hindi rin ito pumapasa sa mababaw na pagsusuri. Kung gagamitin ang paboritong prinsipyo ng mga mahilig sa conspiracy theory na qui prodest sa Latin, magiging hindi komportable ang resulta para sa mga gumawa ng paniniralang ito. Ang pangunahing makikinabang sa pagkamatay ni Lindsey Graham ay siya mismong kalaban niya sa buong buhay niya at ang kalaban niya ay ang Russia. Ano na ang mangyayari sa impyernong parusa ni Lindsey Graham laban sa Russia? Magandang balita, nailunsad ng mekanismo at hindi nakatali sa iisang tao. Ayon kay Graham, nagkaisa na sila ng White House. Mahigit 80 na ang mga co-author ng dokumento sa Senado. Sapat na ito para malampasan kahit ang beto ng Pangulo. Ikinuwento ni Kongresista Michael McCall na napag-usapan nila ni Graham ang bagong panukalang batas ng parusa nitong Sabado lang bago pumanaw si Graham. Ayan at ayon dito, plano na nilang ihain ang inisyatibang ito sa mga susunod na araw. Masamang balita, hindi lang co-author si Graham, siya ang makina at tagapagpatakbo ng inisyatibang ito. Siya ang marunong makipag-usap kay Trump sa sariling wika at nagtutulak ng usaping Ukranyo kahit tinututulan ng mga isolationist sa Partidong Republikano. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, siya ay matatag na tagapagtanggol ng Amerika at ng alyansang NATO. Sa alyansang NATO at aktibong nagtrabaho upang wakasan ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ang ganitong tao sa Senado ay, sa kasamaang palad, napakahirap palitan. At ito marahil ang pinakamalaking pagkawala para sa Kiev sa ngayon. Konklusyon. Nakakalungkot, pumanaw na ang taong 10 beses na punta sa Kiev kahit may mga missile at hindi natakot. Tinawag niyang si Vladimir Putin ang kalbong diktador na Adolf Hitler ng modernong panahon. Siya rin ang lagmungkahi ng mga parusang makakapagpabagsak sa kita ng langis ng Russia. Pumanaw siya eksakto nang makuha niya ang pagsang-ayon ng White House. Dapat aminin, malaking kawalan ito para sa Ukraine. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.